alam mo yung dumanas kami mag-asawa na maghahati kami sa isang burger. Kasi bukas, naiiyak ako. Kasi bukas kailangan namin may pamasahe pa ulit kami. He go to the wall and he start banging his head. Kasi hindi na niya alam yung sasabihin niya. In case your autistic child is banging on the wall, remind yourself next time make the walls even softer so your child never gets any pain. That's it. No harm intended. Hello mga awesomes! We are Linga Family! Since I'm in a teaching profession, may idea ako about dun sa mga delay. Pero yung idea, the whole context of autism, wala akong idea na ganun pala siya kalawak. So, nagkaroon ako ng a little confusion. Actually, it's not in denial because nag-ABC naman siya. Ang galing niya sa colors. Ang galing niyang mag-memorize ng numbers. So, hindi ko agad naisip na that characteristics can also fall into autism. So, kaya urong-sulong ako kung I need professional help right away. So, dun ko na-realize, habang tumatagal na yung palang kaalaman ko is just 5% of the whole context. Sa akin, parang wala lang. Kasi unang apo siya eh. Sa amin last, sa kanila Kaya, una. sa bata, parang normal lang sa akin lahat. Wala ako napansin kung kakaiba ba siya o ano. Basta parang normal, nakid lang siya. Looking back when he was 3 years old, I tried to enroll him in a Montessori. But then, my kasambahay told me na, ate, yung mga tao nag-uusap-usap na bakit daw hindi mo pina-check up. So, doon parang naging wake-up call ko yun. Though meron na akong hint na there's something different with my son. Pero, alam mo yung magulang ka, umaasa ka na baka magbabago pa pag may ibang bata. Hindi siya gumagawa, according to the teacher. Ikot lang siya ng ikot sa room. Pero hindi siya tinatanggihan kasi nakakaintindi daw. Pero nung binuksan ko yung notebooks niya, that is already 3 months na, walang sulat, walang kahit na ano, hindi siya nagpa-participate sa school. So, that's the right time. I pulled him out, nag-pull out na kami, and then we start looking for developmental pediatrician. Nung na-diagnose na, I thought ADHD because dati ang pagkakaintindi ko, ADHD is lighter than autism. That's what I know. Sabi ko, baka mas magaan kapag ADHD na lang. And then, nung tinatanong na siya ni doktora, what is your name? Who is your mom? Who is your dad? Tumingin lang siya sa akin, and then, he go to the wall, and he start banging his head. Kasi hindi na niya alam yung sasabihin niya. Out of frustration, nagbabang na siya ng head. And then, after that, yun na, autism ito. Then, yun na. Nung sinabing autism na, wala na. Wala na ako naintindihan hanggang sa umuwi kami sa bahay. Mula doon sa hospital hanggang sa bahay namin, nag-iiyak lang ako throughout the day. In case your autistic child is banging on the wall, remind yourself next time make the walls even softer so your child never gets any pain. That's it. No harm intended. Nung time na yon 3, 4, sabihin na natin yung pinaka-downside namin, dalawa ni tatay, kasi we're just starting a family. We want to have our own home. Alam mo yung ideal family na gusto mo, nakabukod ka. Di ba pag bagong kasal ka, ang dami mong gusto. Yun yung time na sabihin na natin yung term na lagari kaming mag-asawa sa trabaho. And at the same time, nag-small business kami to sustain the expenses. Kasi hindi biro yung therapy. That time, way back 2017, ang isang therapy sa province namin is 500 per hour. Our life before, alam mo yung dumanas kami mag-asawa na maghahati kami sa isang burger. Kasi bukas,
Naiiyak ako. Kasi bukas kailangan namin may pamasahe pa ulit kami. Kasi nagbabayad kami ng bahay. Kailangan kong tustusan yung gastos niya. Kasi malas na yung iba, wag lang mawala ng therapy. Yung schedule talaga mahirap para sa amin. Tapos yung mga schedule ng therapy niya, siyempre yun, no? Isang nagpahirap din sa amin yung minsan yaya yung kasama niya pagpunta sa therapy. Pero andun pa din naman na naka-assistance kami, depende sa availability namin. Bago kami naging mag-asawa, alam mo yung pareho kami mahilig sa extra income. Lahat na yata nabenta namin. Mahilig kami magbenta. Nagka-tandem kami dun sa ganun. Magtatanim kami, mag-harvest kami, ibebenta namin. So yun din yung natutunan ni Ib sa amin na yung pera, pinaghihirapan. Hindi basta nakukuha lang. Nung nag-lockdown, sabi niya, nakita niya ang daming bikers na dumaraan. Sabi niya, bakit hindi daw kami magtinda ng lemonade pa ang tawag niya? So, doon ako nagka-idea na, oo nga, ba't di kami magtayo ng tindahan nung pandemic? So, yun na, siya talaga yung magaling mag-isip sa ganun eh. I did not made the idea of selling lemonade to the bikers. I got the original idea from YouTube. All because I just need some money just to buy something. Because when I was just little, I just wanted toys, anything that's entertaining since I couldn't satisfy anything. Sobrang bait, laki ng binait ko. Kasi as a teacher, napaka-strict ako eh. Parang gusto ko pag tinuro ko to, agad makukuha mo. I'm a algebra teacher in high school. Yung X and Y, parang ang laki ng frustration ko pag lalabas yung estudyante ko sa classroom na hindi nila naiintindihan. But when it comes to Abe, I learn a lot to be patient most of the time. Or 100% of the day, dapat mahaba yung pasensya ko. At saka yung napaka-goal-oriented ko kasi kapag napaka-idealistic kong tao before. Gusto ko pag may plano akong ganito, yung goal ko, yun din yung mangyayari. Pag may gusto ko, dapat kung step by step yun yung mangyayari. And then, pagdating sa kanya, hindi pala pwedeng ganon. It should be a process. There's a right process at hindi lahat yung gusto mo, ayun talaga yung mangyayari along the way. Ginagamit ito sa pagbiyak at paghuhukay ng lupa. Hindi pa ako ganun ka open na ikwento, pero ang sa akin, maipost ko lang, mailagay ko lang yung ginagawa namin everyday, okay na ako doon. Yung stress ko, wala na. Yun yung sa akin. Pero hindi ko in-expect na ganun yung magiging acceptance ng viewers namin. Nadadami yung, ay mami, I'm from ganitong lugar, I'm from abroad, na ganyan din yung anak ko, na from doon, yun yung naging driving motivation ko na, okay, I'm becoming effective pala. So, akala ko noon, pang personal lang namin na, okay, pag na-post ko, okay na ako, bahala kayong i-judge kami, yun yung sa akin. Pero when I started, may iba palang nagchat-chat na need nila, na parang, na gumagaan din yung loob ng ibang tao, pag nakikita nila kami araw-araw. So, parang yun yung naging, okay pala, tama pala yung ginagawa ko. So, that's the time na kinarir talaga namin din yung, though hindi naman everyday kami nakakapag-vlog, pero alam mo yung isang post ko lang, a lot of parents were inspired and motivated. So, malaking bagay na yun sa akin. While we are doing this as a family, sana makatok namin yung LGU na magkaroon sila ng mas magandang programa. Kung hindi man academically matulungan yung mga bata, kahit man lang yung vocational courses, yung maturuan silang magluto, in someday matutong magkaroon ng simpleng sari-sari store for them, yung maturuan sila ng mga simpleng, yung kaya nilang task na hindi naman sila parang magiging pabigat o magiging alagain na lang ng pamilya, pero meron silang future na hinaharap. O kaya yung mga free seminars for the parents, kasi kailangan, ang nakita ko kasi sa journey na to, yung magulang talaga, ang number one na dapat na may sapat na kaalaman kung paano tutulungan at i-discover ang kakayahan ng kanilang mga anak. Kasi kahit pa sabihin natin na, may mga politicians dyan, may programa ang gobyerno, sa dami nilang ginagawa, kung ang magulang hindi rin supportive sa ganitong programa, hindi rin ito maisasakatuparan ng maganda. So, it should be working collaboratively. Sabi nga, you cannot raise a child ng ikaw lang. It takes a village to raise a child with special needs. Dapat yung doctors, school, the community, yung simple neighbor nyo, dapat iisa.
kahit naman typical kids sa school, yun naman yung aim ng Department of Education. So, sana lang mas magkaroon pa ng mas magagandang programa para sa kanila. Parang binigyan ka ng isang regalo. Ngayon, nasa sayo kung paano mo i-accept yung regalo. Kumbaga, ang pagkakameron ng gantong anak, ayun yung positive side na ikuha natin na lahat yan, regalo. Nasa sa atin kung paanong approach ang gagawin natin para mas maging maganda naman yung maging resulta ng regalo sa atin. Kumbaga, pag in-accept mo yung gift, nasa sayo na yon kung paano mo tatanggapin. Here's a message for all autistic children. Remember who you are, but you might need to know, don't become a bad child. God's blessing is autistic for you. Siguro yung kalimitan namin naririnig yung salitang abnormal, sinto-sinto, may sayad. Yun naman mismo sa aming community, sa aming mga parents na may anak na may autism, ang naririnig namin yung halimbawa ay malala, ay mga ganon, o kaya ay may narinig kaming normal school. So ako as a teacher, hindi ko inaano yung word na normal school kasi wala pong abnormal school. So, it should be mainstream education or inclusive school. So, weakness ni Abe ay birthday party. Basta nakakita siya na birthday party, feeling niya birthday niya. One time, si yaya niya at saka siya, nagmamasyal. Ang tagal bumalik ng dalawa, wala pa si tatay nasa work. So, ang ginawa ko, hinanap ko na yung dalawa. Naku, nakita ko, yung MC, hindi makapag-host ng party kasi si Abe yung may hawak ng microphone. Halaka, hindi ko alam kung paano ko siya aawatin kasi alam ko tantrums ang kapalit nito. Kita-kita ko yung MC, hirap nila siya kung paano ina-navigate yung microphone, ayaw bitawan ni Abe. Inuwi ko siya, alam mo, from the party hanggang bahay namin, ngawa siya ng ngawa, iyak siya ng iyak. Wala pa. Siguro ako yung parang sa Incredibles, yung kay Violet, yung super shield niya. Kasi pag magulang ka, you always want to protect your children eh. Pero yung powers na sasabihin mong aalisin mo sa kanya, yung pagiging autistic niya, kasi that what makes him smart and kind eh. Yun yung why he is so good and very natural. Alam ko, yung creator naman talaga ang hindi mo naman kailangan talaga ang so yung superpower. Ang kailangan mo lang ito yung magtiwala. Yung iba kasi nagdadasal lang pero hindi nagtitiwala. Ako hindi kasi ako nagdadasal pero ako nagtitiwala. For me, kung magta-time travel uli ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. At saka si Abe pa rin, syempre. Ang gusto namin maging anak. Awesome Stories is supported by Milo Speech Buddy. Download now and get your free trial for the month of April.